Welcome back mga kalaboy. Ito na naman tayo. I-share ko sa inyo dito yung proseso bago makapasok ng Cottomines Masinloc Zambales. Para to sa mga mahilig mag-camping, moto-camping, car camping. Sakto sa inyo to. Unang proseso mga kalaboy, kailangan nyo munang pumunta ng Baywalk Masinloc Zambales Tourism Office. At dito kayo magbabayad ng registration fee. At dito nyo rin makikita mga magagandang staff ng tourism office tulad ni Ma'am Eunice. Ang mga magagandang tourist spot dito sa Masinloc Zambales. Meron pa ba sila? Sa likod. Bakit nasa likod? Pangalan ko. First time yung pupunta, sir? Apo. May akit na. Hindi bundok yun. Kasi may akit siya. Pero ang mapa. Sir, wait po. Ituturo ko sa inyo para ma-feature ako dyan sa yung hawak-hawak na gadget. Pag 360 ba yung pag-ganon? At after nyo dito mag-registration, magtutungo naman kayo second process sa munisipyo. Doon kayo magbabayad ng registration fee. Basawa. Siya po, din po, vlogger din po siya. For Masinloc. For Masinloc Camp. For barangay, Balgano. For barangay na. For barangay. Baka may pa-sticker kayo dyan, no, sir? Naku, maganda naglag kahapon. Ay, Ito po, okay na yun, sir. At dito nga, itutol kayo sa mga tourist spot na pwede nyo puntahan bukod sa Masinloc Cottomines Zambales. Malalim po yan. Falls po yan. Mataas po yan. Parang maliit lang. Pero falls po yan. Tatlong checkpoint mga kalaboy ang ating madadaanan dito at ito na nga yung unang checkpoint, paakyat ng Cottomines Masinloc Zambales. Huwag na huwag nyo kakalimutan or iwawala ang registration form. Dahil pag wala yan, hindi kayo makakapasok sa lahat ng checkpoint. Pumaretso ka, no? Ano ko na ganda hulog lahat yan. Susunod. Salamat sir. So ayun nga mga kalaboy, bago kayo pumasok ng Masinloc River, kailangan nyo muna dumaan dito sa checkpoint. Bago kayo dumaan dito sa checkpoint, kailangan nyo muna pumunta sa Baywalk para magbayad sa munisipyo ng entrance fee or Dito sa video na to, makikita nyo yung biyahe namin, yung experience namin sa pag-akyat, yung experience namin sa rough road, sa dinaanan namin, sa kalsada dito. Makikita nyo dyan lahat ng detalye. Base sa Google Map or Waze, 28 km. Tapos tumakbo kami dyan ng 20 hanggang 30 kph. Inaabot kami ng almost 1.5 hour. Mula sa bayan ng Masinloc, 28 km hanggang dun sa Cottomines Masinloc, pero yung pinpoint ay hindi po aabot doon. After naming marating ang 28 km na bako-bakong kalsada, off-road, mabato, maputik, matubig, lahat andyan na. Nag-rent pa kami ng mga 5 km to 6 km more or less. Mga kalaboy, sa mga aakyat dito sa Cottomines Masinloc Zambales, make sure nyo lang na nasa kondisyon ng ating mga sasakyan, ating mga gulong, dahil ang mga bato dito ay malalaki. May mga part na matatalas, matutulis. Wala po kami dito nadaan ng repair shop o mekaniko, mga shop na pwedeng gumawa ng sasakyan. At sa mga nababasa ko sa comment section, sa mga nagsasabi na kaya daw ng van, hindi po kaya ng van. Ang makakapasok lang po dito mga matataas na sasakyan, mga motorsiklo, bisikleta.
Mga kalaboy, ang masashare ko lang sa inyo dito ay yung naging experience namin sa kalsada paakyat ng Cotomines Masinloc Zambales para magkaroon kayo ng idea kung gaano kahirap or kaya nyo ba or hindi. At sa mga kakampers natin na gustong magtungo sa Cotomines Masinloc Zambales, nag-aalala walang malaking sasakyan or hindi kaya magmotor, mga kalaboy, meron po tayo dyang passenger jeep na bumabiyahe 3 beses sa isang araw. Mula bayan ng Masinloc patungong Cotomines. First trip nila paakyat 12 noon, second 2 PM, last trip 6 PM. Tapos yung pababa naman, Cotomines papuntang Masinloc Bayan, 7 AM first trip, second trip 9 AM, last trip 4 PM. Ang pamasahe lang dito mga kalaboy 70 pesos, Cotomines to Plaza. Tapos 100 pesos mismong kids pool na yon. Sobrang haba at napakatagal ang naging biyahe namin dito. Natatagalan kami kasi ang bagal ng takbo namin, 20 to 30 kph lang kasi nga lubak-lubak na bato. Sa mga nagbabalak pumunta dito na ang gamit ay mabababa sa sasakyan, mga sedan, negative. Negative po dito ang mga maliliit ang sasakyan. Ang pwede lang po ay mga motorcycle na medyo mataas. Palagi ko lang kaya kahit anong motor, depende sa driver. At syempre mga 4x4 na sasakyan. Fast forward tayo mga kalaboy at nalagpasan na natin yung second checkpoint. Bali, sa susunod na video makikita natin yung pangatlong checkpoint. At pag nandito na kayo sa pangatlong checkpoint ay huminga na kayo ng malalim. Yung babae, 7 km pa raw. Yung lalaki, 1 km. Mas gusto namin paniwalaan yung lalaki kasi 1 km kaso mukhang tumatama yung babae. Checkpoint na naman. Ito, last na tanong na to. Grabe na kuya. Ha? Ha? Saan po? Malapit na yung Cotomines? Paglagpas nyo dito, sir, kuto na. Ay, Paglagpas may nyo yung sa ano, bull na yung to. liguan. Ah, malayo pa. Uy! Tama nga yung babae. Ha? Mga ilang kilometro pa? Nasa, ano na lang, sir, 20. Pito. Pito. Oo. Ano, sir, ito? 7 kilometer mula dun sa ano, mula dun sa bayan, 28 kilometer. Doon lang nakapin point. Tapos tumakbo pa kami ng almost 3 kilometer, 28, 31. Bah, kulang-kulang 40 kilometro Oo, ano lang. mula sa bayan. So ayun mga kalaboy, baka magulat kayo, mapasubo kayo. Huwag niyo sundin sa Google. Hindi, joke lang yun. Joke Hindi, lang. tama kuya yung ano. Ha? Malapit na kayo. Ah, malapit na ba? Malapit na kayo. Pambihira. Balik na sana kami. Mga ilang kilometro na lang? Pinakababagal nyo dyan sa 5 minuto doon kayo. Limang iyon. Pinakababagal nyo dyan. So, ayan mga kalaboy. Malapit na tayo. Nakita na natin yung ano, yung kids pool. Yan, dito pa yata tayo magdadali. Malapit na.
namin na almost 30 km plus na off-road. Ayan, bumungad na sa amin yung napakagandang tanawin ng Cotamines Masinloc. Ito yung aking naging biyahe na sobrang sakit ng katawan. Tapos nung makita ko yung magandang view ng Cotamines Masinloc, ay masasabi kong masakit pa rin ang aking katawan. Sana nagustuhan nyo ang video na to at nagkaroon kayo ng idea patungo dito sa Cotamines.